So paano nga ba i-test yung pagmamahal sa'yo ng isang lalaki? Number 1, pansinin mo kung ipapakilala ka niya sa mga mahal niya sa buhay. Kapag inabot na kayo ng ilang buwan, tapos wala ka pa rin nakikilala kahit sino sa mga kaibigan niya, or ilang taon na kayo pero di ka pinapakilala sa mga magulang niya, sa mga kamag-anak niya, aba mag-isip ka na. Dahil ang lalaki kapag nagka-jowa yan, lalo na kung mahal na mahal niya, magiging proud yan na may jowa na siya at kung sino yung jowa niya. Hindi yan makakatiis na itago yung relasyon nyo. Laging bukang bibig niyan ang pangalan mo sa mga kaklase, kaibigan, at kahit sa mga kapitbahay niya. Lalo na kung nasa tamang edad naman na kayo. Kaya kung ilang buwan na kayo, lalo na kung ilang taon na yung relasyon nyo, tapos parang tinatago ka niya, or parang gusto pa rin niyang isikreto yung relasyon nyo, hindi na tama yan. Dahil baka hindi ka talaga mahal niyan. At ginawa ka lang niya dahil may kailangan siya sa'yo. Number 2, malalaman or makikita mo rin yan sa gawa. Hindi lang puro salita. Kapag mahal ka talaga ng isang lalaki, makikita mo na consistent siya sa mga ginagawa niya. Sa pag-alaga sa'yo, sa mga effort na ginagawa niya, at sa oras na binibigay niya sa'yo. Kahit na sobrang busy niya, makakagawa at makakagawa yan ng paraan para lang makita at makausap ka niya. Kahit na nasa Visayas ka, tapos siya nasa Luzon, hindi magiging hadlang yung distansya na yan. Gagawa yan ng paraan basta gugustuhin niya na makita at makasama ka niya. Sobrang mai-effort ang mga lalaki sa babae na mahal nila. At para matest yan, subukan mong humingi ng tulong sa kanya. Kahit na yung simpleng bagay lang. Halimbawa na lang, Be, nasira yung bubong ng bahay namin. Pwede bang tulungan mo akong ayusin? or Be, pwede mo ba akong bilhan ng gamot? kapag kumilos yan agad nang walang pero-pero or hindi mo pinipilit, matik yan. Mahal ka talaga ng lalaki na yan. Pangatlo, andyan lagi kahit sa panahon ng problema. Kung talagang mahal ka ng isang lalaki, maaasahan mo yan hindi lang sa saya. Andyan din lagi yan sa panahon na may problema ka. Diyan pa lang, makikita mo na talagang mananatili siya sa tabi mo kahit na anong mangyari. Yung makikita mo na handa siyang mag-adjust or magsakripisyo para lang sa'yo. Marami kasing lalaki dyan, real talk lang. Magaling lang or ang gagaling lang nila kapag bang yung usapan. Isang tawag lang yan, pupunta yan agad. Pero kapag nabuntis ka niya, ayun, iiwan ka niya ng ganun-ganun na lang. Sa panahon ngayon, maraming ganyan na lalaki. Mga duwag sa responsibilidad. Kaya yung lalaki na laging andyan para sa'yo, kahit nasa pinakamahirap na estado ng buhay mo, mahal ka talaga ng lalaki na yan. Pang-apat, matitest mo yan kapag galit siya or may tampuhan kayo. Kapag may tampuhan kayo, or sabihin natin na nag-away kayo, kahit na gaano pa kagalit yan, makokontrol at makokontrol niya yung sarili niya. Hindi mo maririnig sa kanya na pagsasabihan ka ng masasakit na salita, hindi ka sasaktan physically, at hindi rin siya basta-basta mag-walk out at iiwan ka na lang dyan na hindi naaayos ang problema. Mas inuuna niya yung relasyon kaysa sa pride niya. At minsan kahit na ikaw yung may mali, siya na yung unang magsusorry sa'yo. Para lang hindi humaba yung alitan at maging okay na kayo. Panglima, kasama ka sa mga plano niya. Subukan mo siyang tanungin kung ano yung mga gusto niyang mangyari. Or kung ano yung mga plano niya sa hinaharap. Kung wala ka or hindi mo marinig na kasama ka sa mga plano niya sa future, matik yan. Gusto ka lang niyang kasama sa paglalakbay habang inaabot niya yung mga pangarap niya. Pero kapag naabot na niya yung mga gusto niyang abutin, walay na. Diyan na siya maghahanap ng ibang makakasama niya. Kaya mapapansin nyo, maraming lalaki ang nang iiwan sa mga jowa or misis nila kapag nagiging successful na sila. Samantalang yung kasama niya na naghirap, yung kasama niya na nag-push sa kanya para makapunta sa taas, wala na. Iniwan ng ganun-ganun na lang. Relate kayo, 'di ba? Dahil totoong nangyayari talaga yung mga ganito. Kaya kung mapapansin mo or lagi mong maririnig sa kanya na kasama kanya sa mga plano niya sa future, yung palaging may salita na tayo sa mga pangarap niya, hindi lang puro siya. Mahal na mahal ka talaga
ng lalaki na yan. Number 6, kung paano siya gumalaw kapag wala ka. Minsan may mga lalaki na magaling magpanggap. Mabait at loyal lang sila kapag andyan ka. Pero kapag wala ka na sa tabi niya, kung ano-ano nang sinasabi sa'yo. At kung kani-kanino nakikipaglandian. Malalaman mo yan kung may ibang tao na magsabi sa'yo. Kung may magsabi sa'yo na maraming sinasabi sa'yo yung lalaki na yan, na hindi maganda habang nakatalikod ka. Or may magsabi sa'yo na nakikipagharutan siya sa ibang babae kapag wala ka sa tabi niya. Matik yan. Totoo yan. Lalo na kung higit pa sa dalawa yung magsabi sa'yo. At halos magkapareho yung mga kwento nila. Pero kung iisa lang yung magsabi, wala. Chismis lang yan. At pwede mo rin yan makita sa tinginan ng mga tropa niya. Pero kung talagang mahal ka ng lalaki na yan, consistent yung respeto at yung kilos niya kahit wala ka sa tabi niya. Pang-7, meron siyang respeto. Nire-respeto niya yung boundaries mo, yung katawan mo, at yung mga opinion mo. Hindi ka niya pinipilit sa isang bagay na hindi mo gusto or labag sa loob mo. Hindi ka niya laging kinokontra sa mga plano at iniisip mo. Pinapakinggan ka niya at iniintindi niyang mabuti yung mga sinasabi mo. So yun, sana nakatulong po sa inyo yung video and maraming salamat sa panonood and ingat kayo sa mga naroon. God bless. Peace and goodbye.